May oras sa fake news? May oras sa fake news pero walang hiya. May oras sa fake news pero walang oras sa na tugunan yung mga problema sa Pilipinas. Walang hiya ka. O ito pa isang kabobohang sagot na naman to ni Claire Castro dito sa issue ng Oplang Galugad. Some groups are raising the alarm over the implementation of the DILG's Safer Cities policy. You have Kabataan Party List saying this is anti-poor and elitist, saying the government should focus on addressing poverty. Isa pang tanong, lagay nyo rin dyan sa comment section. Ito bang ginagawa nila anti-poor? Kasi yung ginawa ni Pangulong Duterte na war on drugs, anti-poor daw. Ngayon, ibinabalik sa kanila ng Makabayan. Makabayan din yan. Nagsasabi anti-poor yung ginagawa ni Pangulong Duterte na operasyon para sa peace and order. Ngayon, ginagawa rin sa kanila ng makakaliwa, anti-poor daw yung ginagawang Safe City Act o whatever. Yung mga Oplang Galugad nila. Ilagay nyo dyan sa comment section. Sa tingin nyo ba anti-poor yan? Yung Yung mga galawan na yan. Then ordinance enforcement. Yung sa 10 p.m. curfew minors, sabi naman po ng grupong Samahan ng Progresibong Kabataan, this may conflict with the Juvenile Justice and Welfare Act na wala raw po dapat penalty ni-impose sa mga bata. And yung previous Supreme Court ruling na ini-struck down yung mga ganito pong curfew. Given these legal limits, is Malacanang still supportive of this national policy? Unang-una po, ito naman matagal na mga ordinansa. Pinapatupad lamang po ng DILG. So ang pagdidisiplina sa mga kabataan, nakita po natin sa mga news na yung mismong nanay ang nagrereklamo na ang mga anak nilang minor de edad ay hindi nila mapauwi at matigas ang ulo. Hindi po naman ibig sabihin ng pagdidisiplina sa mga kabataan para mas maging safe sila at protect. Di ba kailangan disiplinahin? Di ba? So do you agree na yung ginawa ni Pangulong Duterte noon na curfew, yung ginawa ni Pangulong Duterte noon na bawal na yung magbidyoke, bawal yung maginuman sa kalsada, yung liquor ban, sa tingin ba ninyo, tama, maganda? Kasi dyan sa Davao, may curfew yung mga minor de edad, yung mga kabataan. Pag nadaanan ka, tatanungin ka talaga kung saan ka galing. Kung ma-justify mo, ihahatid ka ng pulis sa bahay mo. Hindi ka nila papabayaan na maglakad pa uwi sa bahay mo. Ilan taon ka na? 15. Anong oras na? Ba't nasa labas ka pa? Galing kasi ako sa kaklase ko. Wala nang jeep naglalakad na ako. Walang hiya ka. Sige, saan babahay mo? Dadaling ka ng pulis sa bahay mo. Ganyan dyan. May nagiinuman sa kalsada sa Davao? Wala. May mataas ang krimen sa Davao? Hindi. May krimen? Meron pa din. May masasamang loob? Meron pa din. May drugs? Meron pa din. Hindi naman perpekto. Lahat naman hindi perpekto. Pero kumpara sa ibang mga syudad, sa buong, lalo na maunlad na syudad, yung crime rate dyan sa Davao, kaya nga nasa safest city sila liquor ban, hanggang anong oras ang alak sa Davao City? Alas 12. Hanggang alas 12 ka lang pwedeng uminom. Halimbawa, umorder ka. 11:30, umorder ka na 10. Sige. Yang in-order mo 10 na yan, kung hindi mo ipapabarkip yan, ubusin mo yan ng alauna. Kasi ang last order, alas 12. Pero, pwede kang uminom hanggang alauna lang. Ubusin mo yan hanggang alauna ha. Kasi mauutak ang tao O-order na sila ng 5 case para umabot sila ng alas 6. Hindi po. May oras ang mga inuman sa Davao City. Last order ka, 11:30, alas 12, tapos na yung liquor ban na, papabayaan ka na lang nila, ubusin mo yung in-order mo sa loob ng 1 oras. Alauna, alas 2, sarado yan sa ayot sa gusto mo. Ganyan ang disiplina sa Davao City. Ngayon, hindi ba gusto nyong igawin dito sa buong Metro Manila? Kasi nga, matigas ang ulo ng bata, kasi nga ganito, kasi ganyan, nagsisimula ang catcalling sa mga lasing, ganyan. Bawal pa yung mga nakahubad, di ba? Ginawa na yan ni Pangulong Duterte noon Diyan sa Marikina, ginawa na yan bago pa yung panahon ni Pangulong Duterte So, matagal na ngang ordinansa yan. Bakit hininto? Tapos ngayon, ibabalik ninyo. Gago kasi kayo Tangina ninyo porket matataas ang mga pride ninyo, kahit maganda naman yung ginagawa ng mga Duterte noon, puta, hininto ninyo Kasi ngayon, ibabalik nyo, akala nyo kayo nakaimbento. Mga ulul. Ay anti-poor na. Hindi po lahat ng pagdidisiplina ay sasabihing anti-poor. Ito po ay para sa proteksyon ng bawat Pilipino. Di tama si Pangulong Duterte. Na yung kanyang mga operations, yung kanilang tokhang, hindi anti-poor yan. Hindi anti-poor yan. Nagkataon lang, 70% ng mga Pilipino mahirap.
Pero hindi yan anti-poor. Kasi nga, ang makikinabang dyan, lahat. Kapag ka nagkaroon ng order, mahirap, middle class, hanggang sa pinakamayaman, makikinabang. Pagka ginawa natin ng maayos yung trabaho at pinatupad natin yung mga ordinansa na na para sa atin lahat, di ba? Lang po. May paalala na lang po bang Malacanang sa law enforcement agencies that baka yung iba po ang tendency is ma-abuse yung power to enforce these ordinances? Sa lahat na ng aabuso, ngayon pa lamang po, isumbong niyo po agad para po maproteksyonan din ang mga inaabuso at mapanagot ang mga otoridad na nang-aabuso ng kanilang kapangyarihan. Ang ina, saan isusumbong na naman? Kay Bongbong, putyang inan yan. Ang tagal na namin sinusumbong kay Bongbong, lahat ng mga kagaguhang ginagawa ni Bongbong, hindi niya pa pinahuhuli sarili niya. Walang hiya kayo talaga. Ay, nako. Hindi ba? Masaya ba kayo sa mga na-discuss natin? Napahaba tayo ganyan talaga. Sabi ko nga sa inyo, dito lang naman kayo sa vlog ko makakita ng ganitong klaseng vlogger na ang dami sinasabi. Ang dami paliwanag. Importante 'yon. Mas maganda na yung sarili natin nilalagay natin sa bawat sa bawat content. Hindi lang tayo basta play lang ng play. Kailangan talaga yung opinion natin yung mangibabaw. At I hope na parehas tayo ng opinion. At kung parehas tayo ng opinion, nagustuhan mo to, mag-like, mag-share, mag-subscribe ka. Dalawang Facebook natin, dalawang YouTube natin. Mag-subscribe ka, mag-follow ka. Tapos, nakakaluwag-luwag ka naman. Mag-super thanks ka para meron tayong pang-ayuda sa mga kababayan natin na nahihirapan ngayon. Ayusin natin yan. Gagawa ko ng paraan para makalikom ako ng pondo para maipamigay sa mga banateros na nangangailangan tulong yun. Konting tulong lang yan para sa kanila. Hindi naman na siguro tayo maghihirap dyan. Maraming salamat mga kababayan. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Mamatay lahat ng mga kawatan sa Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan.